Opo, sa loob ng Pasig City Jail ay 70 pesos. 70 pesos. Sa loob lang isang araw. Kasya yun. Naku ka. Anong sabi? Romeo, dapat lang dyan, ha? Sabi ni si Romeo, dapat lang dyan siya wag bigyan ng VIP sa panloloko niya sa batas at bansa natin. Tama po. Ayan, ha? So, dapat lang, dapat lang siya na isama. Wag nang VIP kasi normal lang din naman 'to, pahirap. Mas maganda nga sana pahirapan pa eh. Pero alam nyo ba, ha? Ang daming sa loob ng Pasig City Jail na 'to. Naku, magkakarambulan. Delikado ang buhay dito tawag dito ni Alice Go. So, panoorin natin ang video na 'to, ano? So, wag na natin itong patagalin pa. Saglit lang. Let's go. Dahil iniutos po ng korte, no choice kundi sundin. Dadalhin po dyan sa Pasig City Jail Female Dormitory si Alice Go. Nasa linya ho natin si Jail Chief Inspector J-Rex Bustanera, ang spokesperson ng BJMP. Sir, magandang gabi ho ulit. Yan, magandang hapon sa inyo. Radyo Servicio, good evening po. Yes, good evening, Sir Johnson, at sa mga sumusubaybay sa inyo ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Opo, ang Pasay City Jail Female Dormitory. Kaya bago tayo magsimula po ulit, baka po pwede makahiling ng isang like sa ating live stream para po maikalat ito ni YouTube at mapanood pa ng napakaraming tao. Isang like lamang po. Maraming salamat. Tuloy. Parang sa pagkakaalam ko, napakaliit lang yan. Ilan ho ba ang capacity ngayon yan? Sir, correction po, Pasig City Jail Female Dormitory. Pasig. Pasig City Jail Female Dormitory, sorry. Di ba't ang liit lang yan? Tama po, maliit lang po ito. 36 lang po talaga ang ideal capacity nitong kulungan natin. Pero ang nakakulong ngayon nasa 135. Nako, pakinig na yon, ang nakakulong 135. Nako ka. Or almost 100. Dapat ay sa 30 plus lang, pero ang nakakulong almost 100, no? Kawawa ito si Alice Go dito, makikipagsiksikan. Nako. Kaya kayang makatiis? Kaya kayang tumagal dito ni Alice Go? Sa ganitong karami ng tao, no? Kailangan siyang makipagkaibigan dun sa mga matatapang, sa mga siga-siga para hindi siya pag-initan. Pagka ganito pa ng mga pag-initan ko. No? Tuloy. Overcapacity po ito. Anong itsura? Overcapacity, kami ng picture nung as in meron ba siyang kanya-kanyang selda o as in isang buong malaking selda na sama-sama na po sila? Meron po itong 4 na selda. Yung 3 selda po, yung general population, at doon po natin ilalagay si Alice Go kung ililipat po siya ngayong gabi. At itong siyang selda po na to, ang laman po nito ay nasa 40 plus, around 44, sir. Naku, so, dami nun. Po itong 3 yung bed banks na 10 bed banks na may 3 level. So, hindi po ito yung double deck, no? Triple decker na bed bank. At pinagdikit-dikit para may tabi-tabi silang mahihiga. Naku, so, wala na ang VIP na treatment dito kay Alice Go. Expired na. Na-expired na, sorry ka Alice Go. No, hindi ka na mahal ng pulisya ngayon. Siguro wala nang maibigay. Pero ayun, ako para sa akin, tama lang talaga to. Tama lang talaga na doon mapunta itong si Alice Go para naman, alam niyo yun, kapag kasi VIP ang treatment sa kanya, ang hirap niya magsabi ng katotohanan. Never siyang nagsalita ng totoo, di ba? Lalo sa mga Senate hearing. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Ngayon, dapat dito, pahirapan para, alam niyo, ma-realize niya na mali yung ginagawa niya, na dapat makipagtulungan na siya, para naman mabigyan pa siya siguro ng pagkakataon na makalaya. Kapag ganun kasi ang ginagawa niya, parang naiinis pa yung mga mambabata sa kanya, di ba? Ituloy natin. At medyo... shoutout po sa 53 viewers, ha? Nakita bagamat malinis naman po ito. Malinis at well-maintained naman. Yun nga lang po talaga, wala na pong ibang paglalagyan. It is what it is, sir. Kung ano man talaga merong pang ordinaryong PDL, yun lang din naman talaga ang pinaglalagyan ng BJMP. Anong protocol na susundin? Anong prosesong pagdaraanan po ng dating mayor ng Banban? Pag nadala na dyan sa
Pasig City Jail? Ah, kung darating po siya ngayong gabi, sir, Mhm. una po, medical examination. At the same time, i-check po siya at tingnan kung may signs of abuse o torture. Protocol po kasi yon. After nun, sir, pagpapalitin na siya ng damit and bibigyan na siya ng uniform ng BGMP na nakakulong. Ito yung yellow t-shirt at jogging pants. Mhm. Tapos, interviewin na po siya, mugshot, fingerprint, at yun na po, ibubuhin na ang kanyang case folder. Pagkatapos, hatid na po siya sa kanyang selda na na-identify nga po natin ngayon, yun pong pang general population. Ayun, pang general population na pisiksikan naman pala, Mhm. Inspector. Opo, sumusunod lang po kasi tayo, Sir Johnson, sa utos ng korte. At kung inutos po talaga ng korte na tanggapin namin, yun na po talaga, susunod po kami. At kung ano po ang meron ngayon sa facility, kumbaga sir, yan na po talaga ang sitwasyon at wala naman po kaming magagawa dyan. Ito, sa tingin ninyo, pagka dito nakakulong na to si Alice Guo, magbagong buhay kaya ito? Ha? Magsabi kaya ito ng totoo? No, kasi kapag ka nahirapan ka, feeling ko naman magsasabi ito, pero nako, parang napakalabo din naman, no? Sa palagay ninyo, kapag ba nakulong ito dito si Alice Go sa napakaraming tao tapos may mga siga-siga, pinahihirapan siya, napagtripan siya. Sa tingin ninyo, magsabi kaya ito ng katotohanan si Alice Go? Ha? Comment nyo nga sa ating comment section. Tuloy. Sa parte naman po, kung gusto po nilang magpalipat, depende pa rin po talaga sa korte. Magpapaalam po sila. Opo. Pero sa ngayon po, susunod po tayo. Opo. Sino ho ang nag-a-assess, Chief Inspector Bustinera, kung halimbawa po, halimbawang na ikatwiran ng mga abogado po ni dating Mayor Alice Go na ay baka may security risk, baka naman delikado para sa buhay ng aming kliyente kung ihahalo po natin siya sa mga ordinaryong inmates ng Pasig City Jail? Ngayon, sir, meron naman po kaming intelligence unit. Meron din po kaming pakikipag-ugnayan sa intelligence unit ng Pasig City Police. At so far sa assessment ng ating security personnel dito, wala naman pong imminent threat. So, kaya nga po ihahalo natin siya kasi okay naman po ang sitwasyon dito. Wala rin tayong ibang high-risk PDL, violent PDL. O Maganda nga sana kung merong mga siga-siga. Diba? Para na matauhan ito si Alice Guo. No, maganda sana. Napapanood natin sa mga pelikula na may mga siga, no? Mga talagang matatapang sa loob. No? Tapos tuturuan ng leksyon. Dapat dun isinama to ng matauhan. Ewan ko lang kung nililinis lang nila yung kanilang city jail, no? Sinasabi na wala namang mga ganon. No, hindi natin alam kasi malabo siguro na walang ganon. No? Kasi halos pagka mga ganyan, napakarami. Talagang may mga master na yan. May mga siga-siga na yan. May mga pinuno na yan, di ba? Nako, imposibleng mawalan ng ganon. So sana may ganon, Para naman matauhan. Tapos unang pasok pa lamang ito na-imagine ko na, unang pasok ni Alice Go. Nagmamaldita na siya. Tapos, ito, na-imagine ko lang to, ha? Unang pasok. Tapos, nag-inarte na. Ayaw ng mga leader na mag-inarte. Nagulpe ito. No? Sana wag ganon, Di ba napapanood dati sa mga pelikula? Mga ganon. So, sana wag nang ganon. At sana, gusto ko rin sana ng ganon, ng matauhan. No? Kasi sila lang din naman yung wala namang magiging kaso doon. No, labas na diyan ng mga pulis. Ituloy natin. Nakita natin dito na maaaring mag-cause ng harm sa kanya. So far okay naman po sana meron ang ating mga PDL. Opo. Kung ikatwiran ho halimbawa na hindi ho high profile po yung kliyente namin. Alam naman po ninyong napakainit po sa mata ng marami ngayon ng aming kliyente at baka naman dumating sa punto na mapag-initan sa loob. Sa parte po ng BGMP kasi sir, well supervised po yan ang mga PDL natin. At una sir talaga, we always comply kung ano ang utos ng korte.
At ito naman po talaga, it is what it is, sir. Kumbaga, ina-assure naman namin na safe and secure siya, makakarating siya sa kanyang mga hearing. At the same time, mapoprotektahan din ang kanyang karapatan. Sana dumating na walang bangas. Ano? Sana makapunta si Alice Go na hindi walang black eye. Paano? Paano kung may black eye? Pupunta si Alice Go na kagad nakatakip na. Yung pala na pagtripan na siya ng mga PDL doon. No? Sa sobrang arte, sa sobrang siga-siga sa loob, na black ayan. Paano kung ganon, no? Sana meron, sana din wala. Ambad. Ay, naku. Tuloy natin to. Patulad ng ibang bilanggo din na ordinaryo. Yan, ordinaryo katuloy. Dalaw para dyan sa mga inmates ng Pasig City Jail. Ang dalaw po dito, Martes hanggang Biyernes, tuwing hapon. Tandaan nyo tong araw ng dalaw, baka gusto nyo dalawin si Alice Go. Sabado at Linggo, buong araw. Lunes po, walang dalaw. Ito po ay wash day o general cleanup day. Opo, at ilan ang allowed na po pwedeng dumalo ng sabay-sabay? May limit po yan, sir, sa kanyang immediate family lang. At of course, ang lawyer naman po, pinapayagan naman dumalaw anytime. At ang kanyang spiritual advisor kung meron. So, the rest, sir, immediate family lang po talaga kung regular visitor. Ang limit po niyan, depende po, makikita natin kung sobrang dami. Depende sa assessment po ng warden o ng mga security personnel. Abogado po. Pero hindi naman po pinipigilan yan. Ang abogado po, paano? Ganun din po, abogado. Anytime po actually ang rule ng BJMP, anytime pwede silang pumunta. At kung gusto din nilang virtual meeting, available naman po ang virtual conference. Even ang hearing ay virtual conference, capable din. Pati ang idalaw natin, may technology na rin tayo para sa idalaw. Ay, wow, mga high-tech na pala ngayon, ano, sa kulungan. Anytime. So, provided naman po yan. Opo, Inspector Bustinera, anytime ikamo kasi kahit alanganing oras kung gustuhin man halimbawa nung kliyente ni in this case si Alice Go, gusto makausap yung kliyente ko kahit alanganing oras, pwede. Opo. Eto, shoutout muna sa ating mga walang sawang nagko-comment dyan. Good job sa mga Quadcom, sabi ni Lorena Agustin. Sabi ni Romeo Magalong, magsasabi ng totoo yan pag nginudngod. Grabe naman sa word ng nginudngod. Kawawa naman si Crush. Oh, sana all Crush! Uy! Sabi ni Romeo, ni Sweetie. Ito, lagi itong nag-support sa ating mga video eh. Shoutout po ka Sweetie TV Ito, Crush na pala yun eh. Sabi, good afternoon, Sir Sausaw. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Ann Aquino, Ma'am Aquino, thank you po. Sabi naman ni Kaswiti ulit TV, maniwala ako sa inyo na walang VIP sa loob. Sa una, sa pakitang tao. Bilyonaryo yan si Alice. Hindi natin alam, no? Pero sana walang VIP treatment sa loob, no? Naku. Ito, sabi ni Reynaldo Marcos. Oh, wow! Kamag-anak mo pala ang ating butihing President Marcos, no? Sabi, nakakaawa din naman. Ilagay lang sa lugar na makatao ang treatment sa kanya. Naku. Gusto nga ng mga mamamayang Pilipino, normal lang. Pero, alam nyo, kapag sa doon naman sa normal lang. Wala namang VIP treatment and makatao din naman ng treatment doon sa loob. Ang problema lang nito ay 70 pesos per day yung allowance nila. Anong pagkain ng makakain niya ni Alice Go, no? Tuloy natin to. Shoutout po sa ating mga walang sawang nagko-comment dyan Sabi ni Leoneda, Yihimor deserve niya yan. So tuloy natin. Kasi karapatan po nila yan critical po sa kanilang kaso. Of course, supervised po yan. Basta lawyer. Ang mga regular visitors po will have to follow the visiting time. Opo. Ang pagkain, kumusta po ba ngayon sa ganyang klase po ng jail facility? Ngayon po, ang pagkain... Ito na yung pagkain. Ito na yung sinasabi ko, pakinggan nyo ito mabuti. Yung budget lamang po na binibigay sa atin is 70 pesos a day for 3 meals. At bibigyan naman po natin siya nung kanyang pagkain na share niya. At makakating naman po yun sa kanya. Pwede nyo ba kaming kwentuhan? Ano ba yung inaabot ng 70 pesos a day na budget para sa isang inmate sa bawat BJMP facility? Sa ngayon naman po, maayos naman po yan. Kaya nga lang po, may mga
pagtitipid na po tayo, halimbawa po sa bigas, Nako, mamamayat ito si Alice Go. Titipirin. Tapos 70 pesos lamang ang isang araw. Kakakasya kaya kay Alice Go. Pero sa bagay, diet ito. Kasi alam nyo doon sa hearing, sa Quad Committee hearing, no, nung isang araw, tinanong siya kung kailan daw yung last niyang kain. Ang sabi niya, last night pa. Meaning talagang diet. Siguro yung 70 pesos dito kay Alice Go, sasapat na. Pero, napakalit nun para sa ating, no? Gasino na yung mabibili nun sa 70 pesos. Tuloy natin. yung pinakamurang commercial rice po kasi minsan po nahihirapan tayo mag-procure sa NFA. Mhm. So, kung ano yung pinakamurang commercial rice, yun po. So, hindi naman po siya ganun kataas Ito yung pinakamurang commercial rice, yung tinatawag nating laon. na quality. Sa ulam naman po, tinitiyak naman po natin na namimit ang nutritional value. Kaya ano po ang murang ingredients? Halimbawa po, pag mahal po yung 13 patatas, substitute po ng sayote. Ganun po ang ginagawa dito. Kung menudo, ganun, may mga certain adjustment na lang po sa quantity. Depende po sa kung anong aabutin po ng budget. Pero, sir, ito ay presentable at kumbaga ay nakakain ito, maayos. Bagamat yung mga quality lang ng ingredients, of course, pinagkakasya po na. Kung saan yung mas makamumura at maaabot yung 70 pesos per inmate na requirement po nila sa pagkain kada araw. Tama, sir. Kasi sometimes seasonal po kasi yung mga ingredients natin at ang pero at iyan po ay may sinusunod naman pong menu. Kung ano po yung ulam natin na standard sa ating kapagkainan, ganun din naman po ang menu nila. Kaya nga lang po, of course, we have to make sacrifices sa quality ng ingredients. Opo. Kung halimbawa po na mag-request sa inmate, since baka naman may pera naman siguro, at mag-request sa kanya mga dadalaw na pwede bang dalhan nyo ako ng ganito, papayagan po naman. Opo, basta payag naman po ang BJMP dyan, basta ito ay lutong ulam at subject to inspection. Kasi tinitingnan din natin, baka may kontrabandong kasama yan for security reason. Allowed naman po yan ang paabot, pati even ng gamot at vitamins, subject to inspection of our security personnel and medical personnel. Kung halimbawa po ginanahan, medyo nasa mood ang Alice Go, nagpa-deliver ng ubod ng dami para sa lahat ng inmates, pwede ba yon? Hindi po pwede yun, sir. Hindi po inaalaw ng BJMP. Bakit? Bakit nga? Hindi po pwede talagang mga ganong klase. Alam na po natin yan, baka maging security risk yan sa BJMP. So, hindi po talaga yan shoutout muna kay Roxy Lobos. Sabi, dapat lang ihalo siya sa ibang tao doon. At sabi naman ni Leoneda, Himor, tama lang sa kanya yan. Niloloko niya ang Pilipino. At sabi ulit ni Roxy Lobos, di naman daw siya nag-aalmusal. Diet nga itong si Alice Go. Siguro yung 70 pesos, siguro lunch and 35 sa lunch. Tapos 35 din sa dinner. So kung nag-aalmusal ka pala, wait lang, yung 70 pesos mo, i-divide mo siya sa 3, magkano yun? Divide 3. So 60, 20, magkano yun? 23 pesos per meal. Naku, asya kaya yun? 23 pesos per meal. Matindihang budget ito. Mga ngayaya talaga dito. Pero ang tataba ng mga PDL, ha? From the visitors lang talaga. Gusto kong maging close sa mga inmates para hindi ako pag-initan. Pwede ba yun? Opo, kaya lang, hindi rin talaga yung nangyayari, sir. Hindi rin naman papayagan yan. In fact, may bilin na tayo na talagang to monitor closely ang kanyang for security reasons. Right. Sige po, Jail Chief Inspector Bustinera. Sir, maraming salamat sa oras po ninyo at alam namin na medyo busy ho kayo ngayon. Ito, tapos na itong ating isang video na to. Ayan. Ano ang masasabi ninyo dito? Delikado na ang buhay. Ito, panonoorin natin itong isa pa. Ito, panonoorin pa natin itong update din patungkol dito kay Alice Go. Ito kasi, yung video na to, pero bago natin yan ituloy, shoutout po muna sa ating mga viewers dyan. Ito pang isang video na to. Ito, kagabi pa to kasing video na to. Itong ating pinanood kanina. Pero ito, ay kanina lang ang pagkakaalam ko dito. Ito. Wait. Hindi yan. Ang gulo mo. Saglit lang, ha.
Shoutout po sa ating mga viewers dyan. Isang magandang hapon po. Ito. Ang sabi dito, naudlot na paglipat ni Alice Guo sa Pasig City Jail. Naudlot daw pala. So, panoorin natin itong balita na to. Pero shoutout po muna sa ating mga viewers ulit. Tuloy na natin ito. Ito, update din ito tungkol kay Alice Guo dun sa paglipat niya sa Pasig City Jail.